In order to ensure community security and effectively combat crimes related to human trafficking, this department remains connected to public security and is actively engaged in ongoing campaigns targeting various illicit activities such as instances of begging and the operation of massage centers, particularly when these involve actions that breach public moral standards. Tatlong mga kabayan nating Pinay expat dito sa Saudi Arabia, mga kabayan, inaresto dahil sa pag-alok ng laman or panandaliang aliw sa mga hotel dito. Bukod dyan, may 5 pang mga bagong naresto dahil sa pagiging violate sa public moral dito sa Saudi Arabia sa pag-alok ng relaxation or massage services. Dahil dyan, naglabas ang pahayag ang gobyerno ng Saudi Arabia para sa mga expat or nagtatrabaho dito po sa Saudi Arabia, mga kabayan. Watch po natin ang mga mensahe dito sa Saudi Arabia. In accordance with the directives of His Highness My Master and the Crown Prince, may God protect him, a special department has been established. In order to ensure community security and effectively combat crimes related to human trafficking, this department remains connected to public security and is actively engaged in ongoing campaigns targeting various illicit activities such as instances of begging and the operation of massage centers, particularly when these involve actions that breach public moral standards, alongside conducting seizures today. In just a few days since the establishment of this department, 3 immigrants have been caught engaging in prostitution in one of the hotels in the Riyadh area. A group of immigrants in massage centers has been seized, as well as a group of individuals forming gangs for engaging in begging. Today, your role as a citizen and as a resident is to use these contact numbers to communicate with security authorities if you know of any place violating public morals, ethics, or human dignity, including, for example, individuals begging or massage places that involve activities against public morals or practicing prostitution, God forbid. Directly call to ensure your security and safety. May mga video din si OFW Heart Asia na dating OFW dito sa Saudi Arabia, mga bayan, tungkol sa mga matagal ng ganitong kalakaran dito sa Saudi Arabia, mga bayan. Saudi Arabia o yung tinatawag na nagbebenta ng laman o panandaliang kaligayahan lamang. Pinasok ng mga pulis ang isang hotel sa Riyadh, Saudi Arabia. Nung alam nilang paparating ng pulis ay nagtakbuhan nito. May mga nahuli. Karamihan dito ay mga Pilipino na nagtatrabaho bilang masahista. Kapag ikaw ay napatunayan na isa kang prostitute o ay nagbebenta ng laman, ikaw ay makukulong, magmumulta at deportation at hindi na makakabalik sa bansang Saudi Arabia. Yung mga ganitong gawain ay matagal nang nangyayari sa bansang Saudi Arabia. Ikaw, papayag ka bang ibenta ang katawan mo sa halagang 150 SAR? Nakarating sa amin ang isang balita, isang lalaki nagdala ng isang babae sa isang transient sa Batha, Riyadh. Hindi alam nitong lalaki ay sinundan siya ng kanyang asawa. Inabangan ni babae ang kanyang asawang lalaki. Pagkalabas nito, agad niyang sinuntok, tinadyakan, sinabunutan ang asawa niyang lalaki. Tumawag ito ng pulis pero nakatakbo ang babae. Dito napag-alaman na yung babae ay meron ding asawa sa Riyadh at dito rin napag-alaman na kung sino-sinong lalaki ang gumagamit sa kanya. Hindi natin pinapakailaman kung ano yung mga ginagawa nila. Hindi rin natin papakailaman kung ano yung gusto nilang mangyari sa buhay nila. Tayo ay nagpapaalala na mag-iingat. Kung pinasok mo ang problemang yan, dapat kaya mong lusutan. Hindi lahat ng problema ng mga OFW ay kayang tulungan ng ating. Ang masasabi ko lang sa mga Pilipino at kababayan nating OFW dito sa Saudi Arabia ay dapat dobling ingat po tayo. Kung alam niyo na po na pinagbabawal ay wag na po nating gagawin. Kagaya po sa post ni Kabong Concha na may mga Pilipina na nahuli dahil maikli ang suot dito sa Saudi Arabia. Malabas ang pusod at ang hinaharap, mga bayan. Watch po natin ang mga sinasabi ni Kabong Concha sa video nito. Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Nakakalungkot po dahil po sunod-sunod po ang mga nangyayari na problema sa Saudi Arabia regarding sa mga kaso na kasasangkutan ng mga ilang kababayan natin katulad ng massage tsaka yung prostitution. Ako po ay nananawagan sa mga Pilipino, kung kayo po tingin nyo mayroon po kayong ginagawang mali dyan, i-stop nyo po, i-stop nyo na. Kasi mahirap po ang nangyayari ngayon. Nadamay po yung mga Pilipino na maayos naman dyan.
Okay? Dahil po sa ilang mga kabayan natin na gumagawa ng hindi maganda, nalalaman po ang lahat. Kaya pakiusap ko sa inyo sa kabayan din, alam mo, respect the host country. Okay, kung ano yung batas nila sa host country, i-respeto natin yun. At may isang Pinay pa tayo na pasaway dito sa Saudi Arabia na nahuli ng kasamahan na nag-uwi ng lalaki ng ibang lahi sa bahay. Latest ngayon sa mga mundo ng mga marites. Isang kababayan nating OFW sa bansang Saudi Arabia dito, nahuli ng kanyang kasamahan na nag-uwi ng lalaki na ibang lahi sa kanilang flat o sa kanilang bahay na tinutuluyan dito. At ayon sa post ng isang Facebook sa Saudi Arabia, ito palang si kababayan na OFW ay isang domestic helper na runaway, ngunit nagpakilala ito na isang nurse. Siya na nga daw ang nahuli na nagdadala ng lalaki, ay siya pa itong nananakit. Kaya daw nadadamay ang mga matatino nating mga OFW dito sa Saudi Arabia at nabanggit din sa post ang konkretong pangalan ni kabayan na nagdadala ng lalaki. Atin ito babanggitin at Agusan del Sur ang nasabing Pinay na ayon sa post ng ating isang kababayan. Watch po natin ang mga video nito. Tumawag sa pulis. Yala, call police. Okay, ha? Mahal ng post me. Ako ba sinaktan niya? Nakikipag-usap ako mayos? Siyo! Ibang lahi yan! She first. Sinaktan niya si Bella, kinakausap lang. Sinaktan niya. Isama, nakiusap ako sa'yo. Ate Cora, diba pinaalis? Yan ang hirap. Ate Cora, halika muna. Kasi nakikiusap ako. Hindi ba kasi nananakit? Magbidyo-bidyo. Nananakit ka kasi. Huwag kang magbidyo-bidyo kasi. Sige na, tama na. Nakikipag-usap ako, tinulak niya ako. Tamo dumudugo yung nakikipag-usap ng maayos. Mag-ano kayo. Sabi ko nga kasi Mainit, nananakit siya. Wala lang yan. Tama na nga ay mag-usap kayo. Di ba sabi ko sa'yo mag-usap kayo? huwag niya kausapin to. Huwag niyang anuhan yung Wala ka kasi sinabi. Iba yung kasama mo. Nahiya naman kayo kay Kuya Mon, oy. Huwag mo kasi kailangan buhay ko. Hindi ko pinapakailangan ang buhay mo. Wala kang kailangan. Pero iba yan. Hoy, hindi sa kabilang bahay. Sinaktan mo ako? Nakipag-usap Huwag mo akong duduruin. Magbidyo-bidyo. Ay, subukan mo. Subukan mo akong batuhin. Kung ano yun yung bidyo-bidyo na yan. Stop. Pinipigilan kita. mo ako kay Che. Paalala ito sa ating mga bayan, lalong-lalo ng mga Pinay na OFW at household workers. Pumunta po tayo dito sa ibang bansa para magtrabaho, hindi para makipaglandian at sumama sa ibang lahi, lalong-lalo na kung tayo po ay may asawa sa Pilipinas, lalong-lalo na kung dito kayo sa Saudi Arabia na napakahigpit ng batas dito pagdating sa ganyan. At pwede po kayo makulong at sa huli ang tulong sa OWA at magpapasaklolo para makauwi ng Pilipinas. Kaya mga paalala ito sa ating mga bayang mga OFW dito sa Saudi Arabia o sa Middle East nagtatrabaho na maging maingat po tayo at nagpunta po tayo sa Saudi Arabia para sa ating mahal sa buhay, para makatulong sa ating mga pamilya sa Pilipinas. Sana po maging aral po itong mga video na ito para sa ating mga kabayan na pupunta rito sa Saudi Arabia. Mga kabayan, maraming salamat sa inyong panonood, OFW Vlogger. At para sa mga bagong manonood, please like and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga video ilalabas. Maraming salamat sa inyong panonood. To God be the glory.